Hello mga ka-DDS, isa pong magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan kong mahal. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Yung wala pong kamatayang anti-terrorism bill na hindi ko malaman kung bakit napaka-allergy po ng mga dilawan sa issue na to. Dapat nga mga NPA lang ayaw dyan eh. Nagtataka kami kung bakit kayo ngak-ngak na ngak-ngak, ginagamit nyo pa yung mga artista, binibrainwash nyo, tulad po ng mga magaganda nating artista, na si Liza Soberano sa ni Catriona Gray, na halatang-halatang ginagamit po nila. Yan pong pag-uusapan natin ngayon, pati po yung walang kamatayang issue sa Manila Bay. Pero kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa aking channel, The DDS Forever Channel, dahil marami pa po tayong issue na mapag-uusapan, mga hot issues na nangyayari sa ating bayan. May ipapakita lang po ako ng isang litrato ng mga protester na pinapakita po na si Duterte daw ay traidor sa mga bata. Ito po, tingnan niyo po. Ngayon naman, ipapakita ko po yung litrato na kung saan si Duterte ay hindi pa po sikat, hindi pa po tanyag sa buong Pilipinas dahil siya po ay mayor lamang po dun sa Davao. Pero taon-taon meron po siyang pinapakitang pagbisita niya sa mga cancer patients sa Davao. Ito po, tingnan niyo. Ayan yung sinasabi niyong birdugo. Birdugo rin ng kababaihan, ng mga bata. Pero hindi pa po siya sikat. Tandaan nyo, mayor pa lang siya sa Pilipinas. Yan na po mga dilawan ng kanyang ginagawa. Kung paano siya nagmamalasakit, lalo na sa mga may cancer na kabataan. Tuwing Pasko po yan, para siyang Santa Claus na namamahagi ng mga laruan, mga sweets, yung mga candy, pagkain sa mga bata para mapasaya. Hindi pa po siya kilala sa buong Pilipinas. Ganyan na po yung ating Pangulo. Tapos sinasabi nyo, ang lalakas ng loob nyo, nagpoprotesta kayo, berdugo ng kababaihan, berdugo ng mga bata. Ngayon, dito, pag-uusapan po natin yung mga nagbalik loob ng mga NPA na kababaihan na ginagahasa dun sa kabundukan. Nagsimula sa mga party list yan eh, tulad ng Gabriela, League of Filipino Student. Ginagawa lang po nilang frontrunner yung mga party list na yan upang makahakot, makainganyo ng mga wala nating kamalay-malay na mga kabataan, lalo na kababaihan, hanggang mahikayat po silang umakyat doon sa bundok. Ang terrorism po sa Pilipinas, nakakatakot na po dahil po yung ating batas noon dyan, yung Security Act na sinasabi, masyadong malambot, masyadong malamya. Kaya ngayon, gumawa sila ng isang batas na napakalakas para tugisin, para manmanan, para merong pangil yung batas natin na mahinto na tong terorismo sa ating bansa. Bakit pagdating sa bill na to, masyado kayong maingay? Ano bang gusto nyo mangyari? Ngayon, binibiktima nyo po yung mga walang kamalay-malay natin, mga artista natin, tulad ni Liza Soberano, na batang-bata pa. Masyado pa pong malayo ang kanyang mararating sa buhay. Ngayon sisirain nyo dahil na-brainwash nyo ang kanyang murang pag-iisip. Napaayon nyo sa inyong wrong ideology na tinatawag. Yung sinabi ni General Parlade, pinalaki ng bias mainstream media. Alam nyo po, pinakinggan ko po Pinakinggan kong maigi, wala pong threat doon. Warning lang po sa mga kabataan, lalo na mga kababaihan, na kung kayo magiging miyembro ng mga ganitong klaseng organization, underground ng NPA, CPP-NPA, eventually mamumundok po kayo. Doon po bababuyin po kayo. Marami na pong nagsalita na kababaihan na binaboy, ni-rape, inanakan doon sa bundok. Nang nabuntis, iniwan na lang. Iniwan, parang sinabi ipiphysical daw, iiwan sa masa. Ano ibig sabihin yun? Iiwan kayo na para kayong hayop. Pinagsamantalahan ng nabuntis, iniwan na lang. Doon po sa bundok, wala pong mga batas. Yung commander nyo, whatever na gusto gawin sa inyo, patayin kayo, gahasain kayo, linlangin kayo, magagawa nila kasi wala pong batas sa bundok. Ako minsan muntik na akong sumali sa NPA nung araw ng kabataan ko, panahon ni Marcos, napaniwala nila ako. Buti na lang. Diba, noong time na yun, ang daming mga protesta, panahon ni Marcos. Isa po ako ron. Humanib po ako. Maliit lang po kami, pero pag nagsama-sama, malaki.
There's a point in time na dinala na kami ron sa may pretong lugar lang. May mga picture ba naman ng mga Armalite, mga rebelde? Ano yun? Parang i-introduce sa amin, parang sumapi sa NPA. Buti na lang nag-isip-isip ako. Kasi nang napabagsak na po yung Marcos, nakailang meeting po ako, matin ako. Iba na ang tono nila. Ngayon, pababagsakin naman daw yung Cory regime. Sabi ko, ano to? Napabagsak na nila si Marcos, nakuha na nilang gusto nila. Di bumagsak ng Marcos, eto naman ang Cory, tinitira nila. Ang masasabi ko lang, lahat ng uupong presidente, pababagsakin po nila, guguluhin po nila. Kasi yan pong layunin nila, yung bundok, na kung saan sila ay makapangyarihan, na kung saan ay nagagawa nilang gusto nila, lalo na sa mga kababaihan, mga kabataan, mga kabundukan natin sa Pilipinas, yung mga liblib, yun po yung kanilang kaharian. Ayaw po nilang magkaroon ng progreso sa ating bansa para manatiling kanila po yung kabundukan. Ngayon, nakikipagkutsaba itong mga dilawan na to kasi gusto nilang mapabagsak ang rehimeng Duterte. Hindi nila alam na ginagamit din sila ng mga NPA, CPP, NPA. Yun si Joe Masison sa Netherlands, ang sarap ng buhay kung ilang dekada na siyang nakatira doon. Kasama mga magagandang babae, paligid niya, pakanta-kanta, nagkakaraoke na lang, ang sarap ng buhay. Samantalang yung mga nare-recruit na mga NPA doon sa bundok, kabataan, nasira ang buhay. Yung iba nga, kinidnap pa nga nila eh. Gusto ko pong ipakita sa inyo na ang sinasabi niyo pong birdugo ng presidenteng Bastos, yan po ang ginagawa taon-taon. Namimigay parang si Santa Claus para mapasayaman lang yung mga cancer patient na mga kabataan dun sa lugar niya sa Davao. May babasahin po ako, isa pong galing po to kay General Parlade. Sabi niya dito, to those who doubt that we don't know what we're talking about, ito pong sinabi niya. Si Kaela ay kapatid ni Angel Locsin. Ay nagsimula bilang League of Philippine Students, member na front ng CPP organization. Alam niyo na po natin yon, NPA, di ba? Panoorin niyo na lamang yung video dun kay Joe Masison na pinalabas nung araw. Yan po ang katibayan. Organization na to ay under po ng CPP, NPA. Siya ay lumahok or sumali sa Kabataang Makabayan na underground ng CPP upang itago sa ilalim ng LFS. Sumali siyang NPA na deploy sa Pulilio Island na mga 18 months. Noong 2005, siya ay bahagi ng bandidong NPA na umatake sa mga sundalo nating Marine. Nagbuntis po si Kaela, kapatid po ni Angel Locsin, nagbuntis po siya ng isang youth sector na member din ng kanilang samahan. Doon po ay nag-resurface uli siya, muli siyang lumutang at naging aktibo uli this time. And sa panahon na yon po ay umanib sa legal front yung Kabataan Party List. Na mga panahon na yon na nasa underground siya ay suportado ni Angel Locsin all the way. Siyempre, financial, mapera si Angel Locsin eh. Kayang-kaya niyang suportahan, even yung grupo ng kapatid niya. At bilang card-bearing member, siya ay kwalipikado bilang pumapangatlong nominado ng Kabataan Party List. Pero siya ay natalo noong 2007. Sa ngayon ay aktibo siya bilang recruiter ng Gabriela. Kita nyo nakikita nyo po yung mga link? Di ba nang nagsalita si Lisa Soberano, sinabi niya si Ate Angel Locsin, yung about sa karapatan ng mga kababaihan na sinasabi niya ng kabataan, meron po tayong boses, kailangan ma-empower po tayo, na yung mga kababaihan at mga mahihina at mga kabataan, ay parang sa pananalita ni Soberano ay dinidihado ng gobyernong to. Kasi merong nabanggit siya sa salita niya na yung pinakamataas. Sino ba yung pinakamataas? Di ba ang Pangulong Duterte? Pinalalabas nila na si Duterte ay birdugo ng kababaihan at ng mga kabataan na walang awang siya ang pinanggagalingan ng mga kalokohan, yung mga pambababoy sa... Siguro, ang sinasabi nila yung the way na magsalita si President Duterte, yung pagmumura niya, yung paminsang-minsang mga joke niya sa kanyang pananalita. Di ba merong rape joke si Duterte noon, ng panahon ng, ano ba yun, nangangampanya ba siya? Basta sometime. Pero ayun mga parang hyperbole tinatawag. Yung mga salitang dumaan lang sa bibig mo na walang ibig sabihin. Di ba kahit tayo sa buhay natin, may mga salita tayo na we didn't mean it. Na mababaw lang. Ngayon pinalalaki ng mga mainstream media. Ngayon heto, yung issue ng kay Parlade, lumaki.
Salamat, mainstream media, pinalaki nyo. Pati yung social media, umatake, nag-counter-react sa inyo. Sino ngayon ang talunan? Di ba natatalo kayo? Ang dami naming DDS, 94% kami. Di ba recently lang sa survey, 91%? 91% pinakamataas sa history ng mundo. Saan kayo nakakita ng ganyang presidente? Salamat sa social media na nabuksan ng pag-iisip ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga kabataan natin na mayroong access sa wifi, sa internet. Salamat. Ngayon, kung meron mang umaatake rito na mga dilawan, even sa aking vlog, 3% lang kayo, hindi ko kayo, wala kayong kalakas-lakas. Kaya lang kayo siguro lumalakas kasi meron kayong pera, merong nagpipinansan nyo. O sino ba? Sino bang may kayang magpinansan nyo? Mga oligarch, mga artistang nabibiktima nyo. O sige, baguhin muna natin yung usapan na. Sige, alis muna tayo dyan. Yung walang kamatayang issue sa Manila Bay. Di ba? Recently lang, ang daming natuwa sa pagpapaganda ng Manila Bay. Pero itong mga dilawan, sangkatutak, sama-sama nilang sinisiraan ang paglilinis at pagpapaganda sa Manila Bay na kaysa masamara yung Dolomite, kaysa nalason yung mga isda ng Dolomite. Yung mga ganyang issue ngayon, bumagyo. Nakakuha sila ng pagkakataon. Pag makita nga nilang bumalik yung basura sa Manila Bay, meron na naman silang aatakihin, mga ganyan. O di ba nagkalat sa picture, kaysa naagos daw yung white sand, kaysa bumalik yung mga basura, tinitira yung mga tayo, mga DDS. O, di ba? May sinabi sa atin, may sinabi tayo sa kanila na, sige, balik niyo yung basura. Tapos, rumesbak sila. Ayan, mga ka-DDS, ayan ang wini-wish nyo, bumalik yung basura. Ano nga ba talagang issue rito, mga dilawang gunggong? Sangkaterme basura dyan, wala kaming naririnig sa inyo. Ngayon nilinis at pinaganda pa. Ang dami niyong putak. Ano ba ibig sabihin yan? Puros pa kayo. Ay naku, hindi ko na kayo maintindihan. Pati meron po tayong senador na nakisawsaw. Nasaan ba yun? Sabi ni Nancy Binay, heto, yung ulikbang senador. Sabi niya, ang utos ng Supreme Court, linisan lang yan, hindi pagandahin, hindi gawing beach. Nasa naman yung utak mo, Binay? Kumbaga sa padre di pamilya, inutusan yung isang anak. Sige anak, linisan mo yung back garden natin o yung garden natin. Dito malima yung anak. Natuwa si tatay, naglinis. Pero hindi pa natapos yung anak doon. Hindi lang niya nilinis, pinaganda pa niya yung garden, talagang ginawa niyang proper garden. Di natuwa yung mga sambahayan, yung kasambahay niya, mga kapatid niya, mga nanay niya. O di ba pinupuri? Kaso merong isang kontrabida na inggit na inggit. Siguro kapatid niya. Hinahalin tulad ko lang po ito sitwasyon. May kapatid na nainggit kasi pinuri ng mga kasambahay niya, ng tatay. Ganyan. O anak, thank you. Ang ganda ng ginawa mo. Yung garden natin, hindi mo lang nilinis. Pinaganda mo pa. Ginawa mong proper na garden talaga. Siguro tinaniman, mga bulaklak. Nilagyan ng mga paso. Pininturahan yung bakod. Ganyan. Merong isang kapatid na iinggit. Ang sabi ng tatay, linisin lang yan. Bakit pinaganda? Hindi naman yan ang utos. O kita mong gunggong na Nancy Binay. Isa ka pang kurap. Nanalo yung, ngayon kinokontra nyo yung mga Marcoses. Sinasabi nyo magnanakaw ang mga Marcoses. Kayo, walang-wala kayo. Nang inappoint nanay mo si Binay dyan sa Makati. Ngayon, ang yaman nyo na. Paliwanag nyo nga yan. Mga Binay. Tapos ikaw, panay ka rin, para ka rin kulay, do kulay ulik baka, pero kulay dilaw ka na rin. Hindi kita maintindihan, Nancy Binay. Tapos ito naman yung like, Isko Moreno, he is nice, he is very right sa mga ginagawa niya sa Maynila. Yung isa lang na parang hindi ko nagustuhan. Ang CPP-NPA, marami tayong ebidensya na nakuha na talagang sila ang terorista sa bansa natin. Ngayon, sinasabi nilang red tagging daw. Talaga naman, totoo naman. Mga terorista ng bansa. Kahit ilagay nyo dyan na hindi kayo allowed sa Maynila, lalong-lalo na sa Maynila. Masama ba yun? We are talking about of security reason. Ba't ipapatanggal yung mga tarpaulin na yan? Wala namang masamang sinabi. Persona non grata yung mga NPA. Wala naman sinabing Gabriela or Kabataan or Makabayan Party List. CPP-NPA. And they are the terrorists keep terrorizing the whole country. Kaya nga hindi umuunlad yung bansa natin. Finally, meron na tayong matibay na batas
na siyang pipilay sa mga aktibidades ng terorista. Hindi ba kayo natutuwa dyan? Mayor Isko, I like you. Talagang puring-puri kita sa ginagawa mo. Pero yung tatanggalin mo yung mga tarpaulin na hindi nag-welcome sa mga NPA. Ang NPA po mga terorista, mga bandido na siyang nananamantala sa mga kabataan natin, kababaihan natin na na-brainwash at na-recruit. Ngayon, ginagamit nila ang Gabriela, ginagamit nila ang kabataan, makabayan, bilang frontrunner para sumapi ang mga kabataan, lalong-lalo na ang mga kabataang kababaihan na sumapi sa kanila. Nakakatakot po to. Yung kay General Parladi po, kung pakikinggan po nating maigi, yung sinabi niya, that is not a threat. That is only a warning. Siya po ay concerned lalo na sa mga artista natin na napakalaki po ng following tulad ni Lisa Soberano, si Catriona Gray, ang gaganda nyo. Halimbawa, dumating yung time na yung pagka-brainwash nyo na humaling kayo, sumapi kayo, umakyat kayo ng bundok. Hindi nyo na alam kung ano gagawin sa inyo ron. Bababuyin po kayo. Marami na pong nag-testify ng mga kababaihan na bumaba, na medyo nagkaedad na ng kabataan po nila. Ginagahasa sila, wala silang magawa. Ano ma'am, bago kang sampa, lalo na kung nanggaling ka sa baba, nanggaling ka sa una mong pangpasok doon ma'am sa loob, yung commander, itabi ka sa commander. Itabi sa commander? Ano ibig sabihin nun? Magsisiping kayo? Oo, magsisiping kayo ma'am. Kahit na ayaw mo? Oo, kahit na ayaw mo ma'am, basta bago kang sampa doon. Ma'am, sorry, subukan niyo po. Pagka kayo sumapi dyan sa CPP-NPA, para pong mafia yan, mahirap po lumabas. Tatakutin po nila kayo. Ako muntik na. Sa karanasan ko nung araw, buti na lang natauhan ako. At nanahimik na lang ako. Pero ngayon magsasalita ako kasi nararamdaman ko na this is right time to speak out. Kasi po meron tayong gobyerno na tunay na nangangalaga sa atin. Gobyerno na talagang kinakalaban yung mga oligarko, lahat ng mga grupo na sumisira sa bayan natin at nananamantala sa bayan natin sa katauhan po ni Duterte. At alam po naman natin na napakalakas kung sino man yung nagpipinance. Alam naman natin mga drug lord, gambling lord, oligarch. Ngayon ginagamit nila mga artista, may pera, malaki ang following, maraming mga fans na naniniwala. Nakakatakot po to. Anong klaseng pagbe-brainwash ang ginagawa nila? Ngayon itatapi ko po si Angel Locsin. Si Angel Locsin, kung di nyo po napapansin, years ago nagsimula na po siyang tumulong. Wala pong masama sa ginagawa niya, maganda po yun. At isa po ako sa natutuwa. Pero ngayon nakikita natin yung motibo. Tumutulong siya upang makahikayat ng maraming Pilipino para pag dumating yung time na siya ay tumakbo bilang representative ng party list, mananalo po yan. At pag nanalo po yung party list na sinusuportahan ng mga CPP-NPA, tulad ng Gabriela, marami na pong ebidensya na Gabriela, makabayan, kabataan, may kaugnayan sa CPP-NPA. Kaya magmatsyag po tayo, wag po tayong manahimik mga ka-DDS. I-share nyo po ng i-share ang ganitong klaseng video para po mapanood ng mga kabataan natin na wala pa pong kamuwang-muwang sa buhay. Lalo na yung mga 13, 14 na nagsisimula pa lang sumibol sa buhay. Naku, napakadali pong mahikayat po niyan. Heto, meron pa lang mga former NPA cadres na tinatawag, nagsalita na tungkol sa mga kababalaghan ng mga NPA na ginagawa rin sa kabundukan sa mga kababaihan. Meron pong isang interview sa isang former NPA din na siguro parang siya lumad kasi itsura niya, yung the way siya dress. Kwento po niya kung paano po binabalahura or binababoy ang mga kabataang babae na namumundok. Parang inaasawa po ng mga commander nila, patatabihin. Siyempre, pag pinatabi yun, ano po mangyayari? Lalo na sa gabi. Kahit 14 years old, hindi po pinapatawad. Yan po ang nakakatakot, yung ma-recruit nila yung mga ganyang kabataan, 13, 14. Naku po, takam na takam yung mga commander dyan dahil sariwang-sariwa pa, mga virgin pa. Mga kababayan, hindi na mga ka-DDS. Sa lahat po ng mga progresibong bansa, sino po yung mga bansang mauunlad?
Di po ba yung karamihan nasa European countries? Wala pong mga teroristang nakabase po rito. Maring merong mga terrorist pero nanggagaling sa ibang bansa at aatakihin ng UK. Pero wala pong nakabase tulad ng mga NPA natin, nakabase talaga sa Pilipinas. Sakang masasabi ko lang po, yung 9/11 attack, yung Twin Tower attack sa Amerika, ano pala yun eh, yung sa Pilipinas po si nanay na nag-training. At yung Marawi attack na nangyari noon sa atin, 7 foreigner, 7 nahuli. Isa rin yung Indonesian. Tinitrain ng mga kabataan nating Pilipino na maging suicide bomber. Nahuli nila. Ngayon doon sa Marawi, para hindi makapenetrate yung mga military natin, nagtanim ng mga booby trap, mga bomba. Kaya yung meron pong party sa Marawi na hanggang ngayon hindi pa siya naayos. Tapos tinitira tayo ng mga dilawan. O tingnan niyo yung picture na pinadala nila. Sabi bakit daw hindi pa naayos Duterte ang Marawi. Napakasinungaling nitong ugok na to eh. Marami na pong naipatayong bahay dyan. Papakita ko po, heto po, yung mga bahay na naipatayo dyan. Tulad ng sinasabi ko, bahay ng tao. Hindi yung bahay na basta pinatayo na lang na parang bahay ng hayop tulad ng ginawa ng Aquino during Yolanda time. Mga hindi naniniwala na wala raw ginagawa sa Marawi, magulo pa rin. Yung certain place na hindi po matouch, kasi meron pong mga nakatanim na bomba, yun ang pong mga masasabi ko, mga bugok na dilawan. Kayong mga nasa Facebook na dilawan, halatang bayaran kayo eh. Tapos ngayon, inaakusahan nyo, tulad ko, Duterte supporter na may bayad. Wala po akong bayad. Kahit hetong aking video na pinapalabas, aking vlog, hindi nyo napapansin, walang commercial, walang ad. Wala po akong bayad dito. Sariling bulsa ko lang po to. Phone kong ginagamit ko, smartphone. Ni wala akong microphone na ginagamit. Ito lang po yung kaya ko kasi wala akong bayad. Baka kayo, binabayaran kayo. Maawa naman kayo sa bayan natin kung bayaran nga kayo, mga bugok kayo. Mga dilawang bugok tulad ni Kiko. Kiko Sirisa. Ayan, meron po nag-request sa akin, ma'am, pwedeng paki-request, banggitin niyo po yung mga pangalan na to. Sabi ko, kabayan, kahit hindi ko banggitin, alam na po ng mga 94% na sumusuporta sa Pangulo kung sino po yung mga hindi iboboto. Kiko Matching, Rizan Tivirus, Dridlon, Drililing, si Dilima, sana mabulok sa si Risa, ay nako, Angel Oxin, wala na, hindi ka naman nanalo, sayang ang ganda mo, kapatid mo pala si Ella, tagal mong tinago. Yung pagtulong mo sana wagas eh, sana totoo. Yung tumutulong ka ngayon, nakita na namin yung motibo mo. Ewan ko lang, sana maraming makanood nitong video ko mga ka-DDS. Sana i-share nyo ng i-share para mamulat. Salamat sa social media na marami po tayong mga vloggers tulad ko na nagbabasa, maraming nababasa, marami ng mga materials na makikita left and right. Marami na pong mga information na pagkukuhanan. Salamat sa YouTube dahil hindi pa napapasok ng mga dilawang fact checker tulad ng ginawa nila sa Facebook. Sige po mga ka-DDS, sana po nagustuhan nyo po ang aking munting impormasyon about sa walang kamatayang terrorism sa Pilipinas, walang kamatayang mga allergy po na mga dilawan, na mga Gabriela sa anti-terrorism bill na pinasa. Ewan ko po kung bakit sila allergy samantalang tayo po, ang Pilipinas po, nag-commit po sa United Nations para magsabatas ng isang mas malakas na batas para malabanan ng terorismo sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. Nagsama-sama po yan. Kung tutuusin nga tayo ang merong pinaka mahinang batas eh. Kaya ang Pilipinas ginagawang training ground ng mga terorista sa buong mundo. Kung hindi nyo po alam. Inuulit ko po, yung 9/11 attack. Sa Pilipinas po, training yung mga umatake dyan. Ang Marawi, ginawa nilang training ground yung mga ibang parte sa Mindanao para ma-recruit ng mga foreign terrorists ang ating mga kabataan. Para pumatay, para maging suicide bomber, para bahagi ng satanic attack sa buong mundo.
Sige mga ka-DDS, if you like my video, please don't forget to like, share, comment. At kung hindi pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa DDS Forever channel. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.